Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action sci-fi film na tinatawag na Jurassic World Dominion. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Christian Caballero, John Christopher Euphemio, Wesen Cam Ato, Ian Gabriel, Rex Tomarong, at Rojan Adlawan. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Isang grupo ng mga mangingisda ang nasa isang bangka sa gitna ng dagat nang bigla silang atakihin ng isang mosasaur. Lumabas ang halimaw mula sa kailaliman at nilamon ang barko, dahilan para mahulog lahat ng lalaki sa dagat. 4 na taon na ang nakalipas mula nang pumutok ang natutulog na bulkan sa Isla Nublar, pero hindi pa rin nakakita ng paraan ang mga tao para mamuhay ng payapa kasama ang mga dinosaur. Para mas pag-aralan ang biology ng mga hayop na ito, itinatag ni Louis Dodgson, ang direktor ng multinational na Bayesian Genetics, ang isang sanktuaryo sa Dolomite Mountains sa Italia. Ngunit may mga balitang may ginawang human clone ang mga siyentipiko sa kumpanya at nawawala ito mula pa noong nag-iba ang Jurassic World. Hinahanap ang batang babae sa buong mundo dahil siya ay genetically na katulad ni Charlotte Lockwood, ang yumao na anak ni Benjamin Lockwood, ang co-founder ng Jurassic Park. Si Claire Deering, dating empleyado ng Isla Nublar, ay kasalukuyang nagtatrabaho para iligtas ang mga dinosaur na ipinagbibili sa ilegal na merkado. Dumating sila ng kanyang kaibigan sa isang illegal breeding center at kinukunan nila ng video ang delikadong kalagayan ng mga hayop sa loob ng warehouse. Napansin nila ang isang Triceratops na hiwalay sa mga iba, at napagtanto ni Zia na malapit na itong mamatay kaya nagdesisyon si Claire na palayain ito. Alam niya na kahit magsumbong siya tungkol sa lugar na iyon, aabutin pa ng ilang araw bago dumating ang mga autoridad, at baka hindi na mabuhay ang baby dinosaur hanggang doon. Dinala nila palabas ang hola at tinulungan ni Franklin na isakay ang maliit na dinosaur sa van. Bigla namang sumulpot ang mga kriminal kaya si Claire ang nagmaneho ng sasakyan. Hinabol sila ng 2 pickup trucks kaya nagmaneho sila papasok sa kawan ng mga Triceratops para mas malaki ang tsansa nilang makaligtas. Sa kabutihang palad, tinulungan ng mga dinosaur na paalisan ang mga smuggler at nakatakas sila. Samantala, si Owen Grady ay nasa bundok ng Nevada habang nagdadala ng kawan ng Parasaurolophus patungo sa ligtas na lugar. May isang dinosaur na nalayo sa grupo kaya ginamit ni Owen ang lubid para itali ito sa isang puno. Dahan-dahan niyang nakuha ang tiwala ng dinosaur at ginabayan ito pabalik sa kanyang kawan. Dahil hinahanap siya sa buong bansa, nagtatago si Maisie Lockwood sa bundok pero paminsan-minsan ay nagbibisiklete siya sa bayan kahit alam niyang peligro ito sa buhay niya. Dahil pumanaw na ang lolo ni Maisie, nagdesisyon si Claire na alagaan siya at itago mula sa mundo para mapanatili siyang ligtas. Pero hindi mapigilan ni Maisie ang kanyang ugali na makipagsapalaran at mangarap ng kalayaan. Naiisip niya na hindi siya tunay na tao dahil isa siyang clone, pero sinisigurado siya ni Claire na hindi siya nagkukulang sa pagiging espesyal dahil dito. Dumating si Owen sa bahay at sinalubong siya ng kanyang kakaibang pamilya. Matapos halikan ang kanyang nobya, sinabi ni Claire na muli nang pumunta si Maisie sa lungsod, at naisip nilang hindi nila siya mapapanatili doon magpakailanman. Ilang metro ang layo, nandun si Blue at ang kanyang anak na genetically kapareho niya. Itinuturo ng dinosaur kung paano manghuli si Beta, pero naputol ang kanilang gawain nang may lumabas na lobo at kainin ang mahihinang kuneho. Sa gabi, habang nagkakatipon sa paligid ng apoy, nakipag-ugnayan si Brian Delacourt sa kanyang boss at sinabi na sinundan niya si Owen hanggang sa bahay nito. Bukod sa paghahanap sa batang clone na hinahanap niya, natagpuan din niya si Blue at ang kanyang anak sa Texas. Kinabukasan, 2 batang lalaki ang nag-aalaga ng manok ng kanilang pamilya nang mapansin nila ang isang higanteng insekto sa kahoy na bakod. Bigla namang dumagsa mula sa gitna ng bukid ang libo-libong mga locust at winasak ang lahat ng madaanan nila. Para iprotekta ang kanilang sarili, nagtago ang mga bata sa loob ng kamalig hanggang matapos ang pag-atake. Kinabukasan, tinawag si Ellie Sattler para imbestigahan ang lugar at nadiskubre niyang tinamaan na ng mga locust ang mahigit 60 taniman. Ngunit napansin niya na hindi naapektuhan ang taniman ng kanilang kapitbahay at nalaman niyang ito ay dahil gumagamit sila ng mga buto mula sa Bayesian. Pinaghihinalaan ni Ellie na ang mismong kumpanya ang gumawa ng mga mutant na peste para tumaas ang halaga ng kanilang mga binhi kaya nagtungo siya sa Utah para makipagkita sa isang matagal ng kaibigan.
Si Alan Grant ay isang bihasang tagapag-araro at namangha sa laki ng mga damong ito. Sinabi ni Ellie na kung magpapatuloy ang mga insekto na dumami, libu-libong tao ang magugutom. Pinaghihinalaan ni Ellie na ang Bison ang responsable sa paggawa ng mga ito at humingi siya ng tulong kay Alan para makakuha ng matibay na ebidensya laban sa kumpanya. Habang nagpapailaw ng apoy si Maisie, nakita niya si Beta ng unang beses. Nang lapitan niya ito, lumitaw si Blue at iniutos ni Owen sa bata na huwag gumalaw. Lumapit ang lalaki sa matagal na niyang kaibigan at nagpasya siyang sundan ito, habang sinabi kay Maisie na bumalik na sa kubo. Galit na umalis si Maisie gamit ang kanyang bisikleta, hindi niya alam na minamanmanan siya ni Rain na nagbabala sa mga kriminal kung nasaan ang batang babae. Samantala, nahuli ng ilang mangangaso si Beta at nahulog si Blue mula sa isang bangin. Narinig ni Owen ang nagngangalit na sigaw ng kaibigan pero hindi niya napigilan na madala ang anak nito. Habang tumatawid si Maisie sa isang tulay, napalibutan siya at nahuli ng mga kriminal. Nakita ni Owen ang nangyari at bumalik sa kubo para babalaan si Claire na dinukot ang bata. Kumuha siya ng baril at handang habulin ang mga baliw nang dumating si Blue. They took her kid too. I am gonna get her back. I promise you that. Para malaman kung sino ang kumuha kay Maisie, humingi ng tulong si Claire sa kaibigan niya at natulungan sila ni Franklin na makita ang mga mangangaso. Sinabi ng lalaki na may mga kasamahan siya na undercover sa grupo ng mga kriminal na makakatulong silang mahanap si Rain. Nagpunta si Ellie at Alan sa Bison Sanctuary at sinalubong sila ni Ramsey Cole, ang kanang kamay ng direktor. Dinala sila ng binata sa punong tanggapan ng kumpanya at nakilala nila si Louis pero abala ito kaya iniutos kay Ramsey na ipakita ang lugar sa mga bisita. Unang pinuntahan nila ang isang kwarto kung saan nagtuturo si Dr. Ian Malcolm, isang talentadong matematikal na dalubhasa sa chaos theory. Pagkatapos ng klase, kinausap ni Ian ang mga matagal niyang kaibigan. Habang naghihintay ng kape, sinabi ni Ian ang totoo tungkol sa mga locust at binigyan si Ellie ng susi para makapasok sa basement 6 kung saan nagtatago ang mga insekto. Samantala, ipinaliwanag ni Dr. Henry Wu kay Louis na mabilis dumami ang mga locust at mas matatag na sila ngayon. Sinabi ng siyentipiko na kailangan nilang puksain ang lahat ng insekto na nakalabas sa kagubatan pero tumanggi si Louis para hindi mapansin ang Bison. Para pakalmayan si Wu, sinabi ni Louis na nahanap na si Maisie at ang baby dinosaur. Sa ganitong paraan magagamit ng siyentipiko ang DNA nila para baliktarin ang pinsalang dulot ng mga locust. Nakakatanggap si Kayla Watts ng bayad sa pagdadala ng baby dinosaur sa kanyang eroplano nang makita niya si Maisie. Nalaman niyang nasa panganib ang bata pero nagdesisyon siyang huwag makialam para hindi mapahamak ang sarili. Dumating na sina Claire at Owen sa Italia at nakipagkita kay Barry, dating katrabaho nila. Dinala sila sa isang underground fighting ring kung saan pinipilit ang mga dinosaur na mag-away at magtrabaho ng sapilitan. Nang makita si Kayla, napagtanto ni Claire na Amerikana rin ito at humingi ng tulong para hanapin si Maisie. Pero sinabi ng piloto na hindi siya makakatulong dahil mapanganib ang buhay niya kung gagawin niya ito. Si Soiona Santos ang leader ng mga smuggler at pinuri ang kanyang mga tauhan sa pagdakip kay Maisie at sa dinosaur na buhay. Ngayon, si Rain at Wyatt ang magdadala ng bagong kargamento, isang truck na puno ng mga Atrosoraptor na nakabilanggo. Sanhi ng marahas na dinosaur, sinanay sila para brutal na pumatay ng sinumang utusan ng kanilang leader. Habang kinukuha ng mga kriminal ang pera, dumating ang mga undercover agent para arestuhin sila. Pero nakatakas si Rain at Soiona. Para malaman kung saan dinala si Maisie, hinabol ni Owen ang mga baliw habang inilipat ng mga ahente ang truck upang makagawa ng gulo para makatakas siya. Pinakawalan ni Rain ang dalawang predator mula sa hola. Sa kabila ng pagtatangka ni Owen na alisin ang mga nilalang, nagsimula siyang makipaglaban ng mano-mano sa kalaban. Nang mabagsak si Rain, nilamon ng dalawang dinosaur ang kanyang mga braso kaya hindi siya makabangon. Ginamit ni Owen ang pagkakataon para makuha ang impormasyon mula sa kanya. Sinabi ni Rain na ibinigay niya si Maisie kay Soiona at wala na siyang balita patungkol sa bata. Nagpasya si Owen na hanapin si Soiona at iniwan si Rain na kainin ng mga dinosaur. Nang mahuli ng mga ahente ang grupo,
Pinakawalan ni Soyona ang mga Atrosoraptor at ginamit ang laser beam para markahan ang mga target. Napilitan ang mga lalaki na tumakas para hindi sila kainin ng mga dinosaur. Dumating si Claire at ginamit ang stun gun para kontrolin ang mga dinosaur at atakihin si Soyona. Sa laban, natalo ni Claire si Soyona at nalaman niyang dinala ang anak niya sa Bison. Bigla namang lumitaw ang isang Atrosoraptor at ginamit ni Soyona ang laser sa kanya kaya naging target na si Claire. Kailangan niyang tumakas para hindi siya kainin ng dinosaur. Hinabol siya ng dinosaur pababa ng hagdan ng isang gusali ng mabilis kaya para makaligtas, tumalon siya papunta sa katabing gusali. Nang makita si Claire na nasa panganib, tumulong si Kayla. Nang mahulog si Claire sa likod ng isang truck, sumakay si Kayla at pinaandar ang sasakyan. Hapit nang mawasak si Barry nang dumating si Owen at iniligtas ang matagal na niyang kaibigan. You're up. No. Now? No! Freeze! Tumawag si Claire kay Owen at nalaman niyang dinala si Maisie sa Bison kaya dali-dali siyang pumunta doon. Pinaga niya ni Soyona ang laser papunta kay Owen kaya hinabol siya ng dalawang predator. Habang nasa likod ng truck na minamaneho ni Kayla, nilabanan ni Claire ang isa sa mga nilalang gamit ang metal bar. Habang nagmamaneho sa lungsod, nakita ni Owen ang maraming tao na kinakain ng malalaking dinosaur ngunit wala siyang magawa dahil nakikipaglaban lang siya para mabuhay. Nakarating na sa eroplano sina Claire at Kayla at sumunod si Owen sa utos ni Claire. Binuksan ni Kayla ang likurang bahagi ng eroplano at nakasakay si Owen bago ito lumipad. May isang nilalang na halos makahuli kay Owen pero nang lumipad ang eroplano, nahulog ang dinosaur at ang motorsiklo ni Owen sa dagat. Punta na sila ngayon sa Bison Sanctuary. Samantala, binigyan ni Ramsey si Ellie at Alan ng 30 minuto para maglibot sa pasilidad bago sila magkita sa istasyon ng hypersonic train. Sa lab ni Dr. Wu, ipinaliwanag niya kay Maisie kung bakit kailangan niya itong pag-aralan. Sinabi niya na may DNA si Blue mula sa Monitor Lizard, isang reptilya na kayang magparami ng walang partner, kaya magkapareho ang DNA ni Blue at ng anak niya. Ito ang pagkakatulad nila Maisie at Charlotte, ang yumaong ina ni Maisie. Mahilig sa mga dinosaur si Charlotte at napakatalino tulad ni Blue. Nakagawa siya ng anak gamit ang sarili niyang DNA at pinalaki ito. Nang sanggol pa si Maisie, nagkaroon ng sintomas si Charlotte ng genetic disorder na siya ring naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ngunit bago siya pumanaw, nakahanap siya ng lunas at nabago ang DNA ni Maisie para hindi magkasakit sa parehong karamdaman. Nais pag-aralan ni Wu kung paano ito nangyari para mabago rin niya ang DNA ng mga higanteng locust na ginawa nila. Habang nakadisguise bilang empleyado, pumasok sina Ellie at Alan sa lab para kunin ang DNA sample ng mga locust at ikumpara ito sa mga insekto na sumisira sa mga taniman. Sa ganitong paraan, mapapatunayan nila na corrupt ang Bison at kailangang ipasara ng gobyerno. Habang kausap ni Wu si Louis, binuksan ni Maisie ang holo ni Beta at pinakawalan ito. Dumating ang alarma at naging galit ang mga locust kaya inatake nila sina Maisie, Ellie, at Alan. Nakapagligtas sila at tumakas ng magkasama. Papalapit na sina Claire at Owen sa sanctuary ng atakihin ng Quetzalcoatlus ang eroplano ni Kayla. Napaurong ang eroplano at si Claire lang ang may parachute kaya hiling ni Owen na mabuhay siya para iligtas si Maisie. Kailangang bumaba ni Claire gamit ang parachute at sa pagbaba, dinumog siya ng mga pterosaur. Nawasak ang tarp pero may ekstrang parachute kaya ligtas siyang nakalapag. Pagdating sa train station, nagulat sina Ellie at Alan nang malaman nilang tumutulong pala si Ramsey para makuha ang DNA ng locust at tulungan silang makatakas. Nakabitin si Claire sa puno at sinusubukang palayain ang sarili sa seatbelt nang lumapit ang isang therizinosaur. Hindi niya namamalayan ang presensya ni Claire, kaya inatake nito ang isang inosenteng USA gamit ang matutulis nitong kuko. Agad na ginamit ni Claire ang pagkakataon para makatakas. Gumapang siya sa gubat at nagtago sa isang lawa nang mapansin niyang may humahabol sa kanya. Nang mawala ang halimaw, nagpatuloy siya papunta sa pasilidad. Kahit na bumagsak ang eroplano, nakaligtas sina Owen at Kayla at naglakad sa ilalim ng nagyayelong lawa. Dapat silang mag-ingat na huwag mabasag ang yelo, pero nawasak ang plano nang dumating ang isang predator na may balahibo. Sumisid ang nilalang sa tubig at lumangoy papunta sa kanilang sinusundan. Agad silang tumakbo, pero nabasag ang yelo at nahulog si Owen sa tubig.
Halos kainin na siya nang hilahin siya ni Kayla palabas. Nagsimula ulit ang kanilang pagtakas. Sa kabutihang palad, nakarating sila sa tulay at dali-daling tumakbo papunta sa elevator. You good? Yeah. Sa tulong ng signal mula sa ejector seat, natagpuan nila ang lugar kung saan dumapo si Claire, pero wala siya roon. Biglang lumabas ang isang Tyrannosaurus at kinain ang patay na USA sa lupa. Dumating naman ang isang Giganotosaurus at kinuha ang pagkain mula sa T-Rex na natakot at tumakas. Sa opisina, binisita si Lewis ng isang gwardya ng pasilidad na nagpakita sa kanya ng recording nina Ellie at Alan na nagnanakaw ng sample ng DNA mula sa mga locust, at ang pangunahing hinala ay si Ian na tumulong sa kanila. Pinatay ni Lewis ang kuryente ng tren kaya kinailangan nilang humanap ng ibang paraan palabas. Samantala, tinawag ng direktor si Ian at sinabi na siya ay tinanggal sa trabaho. Sa tulong ni Ramsey, nagnakaw si Ian ng sasakyan para iligtas ang kanyang mga kaibigan. Umakyat si Allen sa hagdan patungo sa tunnel pero natakot ng may dinosaur na humahabol sa kanila saan man sila magpunta. Nakakita sila ng mga bagong predator at tumakbo hanggang marating ang dead end. Sinubukan nilang buksan ang metal na gate para makatakas, at dumating si Ian upang tulungan sila. Sinubukan niyang hulaan ang password, pero sa tulong ni Ramsey, nabuksan nila ito ng remote. Si Claire ay nasa gubat, sinusubukang makarating sa pasilidad ng hindi kinakain, nang dumating ang isang Dilophosaurus. Bago pa ito makaatake, dumating si Owen at sa tulong ni Kayla, natanggal nila ang halimaw. Para maiwasan ang pag-frame sa kanya bilang gumawa ng malalaking locust, inutusan ni Lewis ang kanyang mga empleyado na puksain ang mga ito lahat at pinaandar ang incinerator. Nang maatake, nanlumo ang mga locust, winasak nila ang containment chamber at lumipad papunta sa gubat habang nasusunog ang kanilang mga katawan. Nagmamaneho si Ian nang mabigla siya sa mga naglalagablab na insekto, kaya natamba ang sasakyan. Sa kabila ng aksidente, ligtas ang lahat at natagpuan sila agad nina Owen at Claire na labis ang tuwa na makita si Maisie muli. Nang dumating ang Giganotosaurus, kinailangang tumakas agad ng grupo. Don't move. Si Ian lang ang naiwan at nagtago sa loob ng sasakyan. Nang maligyutan na ang grupo at wala nang mapuntahan, lumitaw si Ian at nakuha ang atensyon ng predator gamit ang isang tinuhag na grasshopper. Sa oras na lulunurin siya ng hayop, itinapon ni Ian ang naglalagablab na insekto sa bibig nito. Nakapasok ang lahat sa pasilidad, pero hindi sumuko ang Giganotosaurus at binasag ang salamin para salakayin sila. Tumakas ang hayop ng maston ni Claire gamit ang stun gun sa mata nito. Kailangan ng grupo ng eroplano para makalabas ng ligtas sa sanctuary. Dumating si Ramsey para tumulong. Bago umalis, naghanap si Owen ng anak ni Blue upang tuparin ang kanyang pangako sa kaibigan. Pero dapat siyang bumalik sa loob ng 10 minuto para makahabol sa helicopter. Sumama sina Maisie at Alan para tumulong at ma-distract si Beta, upang makapasok si Owen ng tranquilizer dart sa leeg nito. Dahil naglalagablab ang buong gubat, napilitan si Lewis na lumikas sa pasilidad. Sumakay siya sa hypersonic train, pero nawala ang kuryente at natrap siya sa minahan. Kailangan niyang lumabas at maglakad sa tunnel, pero hinabol at nilamon siya ng Dilophosaurus. Nagsama-sama muli ang grupo nang dumating si Dr. Wu at humingi ng permiso para ma-access ang DNA ni Maisie para ayusin ang ecological na sakuna na kanyang ginawa. Pumayag ang bata at sabay silang tumakas dahil naghihintay na si Kayla sa helicopter. Bago sila makalabas, sinalubong sila ng dalawang pinakamalalakas na predator ng sanctuary na nagumpisa ng marahas na laban para magpasya kung sino ang mas dominante.
Biglang dumating ang Resinosaurus at nagumpisa ng panibagong laban. Biglang bumangon ang T-Rex na akala ng lahat patay na, at sumama sa feathered dinosaur para talunin ang isang karaniwang kaaway. Sa huli, pinatay ang Giganotosaurus na may mga sugat mula sa mga kuko ng Therizinosaurus. Kinabukasan, dumating ang mga news crew sa lugar at nagsimulang ibunyag ng dating mga empleyado ng Bison ang mga masaklap na sikreto ng kumpanya. Sa araw na iyon, nagsimula na rin ang relasyon nina Ellie at Alan matapos ang mahabang panahon ng paghihiwalay ng tadhana. Matapos mailigtas si Maisie, nakabalik ang magkasintahan sa kanilang tahanan ng may kapayapaan at tagumpay. Sa mga sumunod na linggo, natuklasan ni Dr. Wu ang solusyon sa ecological na krisis na kanyang nilikha at nagawang baguhin ang DNA ng mga locust. Ipinahayag ng UN na ang lambak kung saan naroon ang headquarters ng Bison ay magiging isang pandaigdigang sanctuary kung saan malaya at ligtas na mamumuhay ang mga hayop mula sa labas ng mundo. Pag-uwi ni Owen, tinupad niya ang pangako kay Blue at dinala pabalik ang kanyang anak. Bago umalis, nagpaalam ang dinosaur sa kanyang matagal ng kaibigan at nagbalik si Owen sa kanyang pamilya. Ano ang palagay mo sa pelikulang ito? Isulat mo sa mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.